Hindi ko na dapat binalikan ang bahay na yun. Nagsimula ang lahat nang mamatay si Lola Ising. Ako, si Lira, 32 anyos, ay napilitang bumalik sa probinsya namin sa Negros para asikasuhin ang mga naiwan niya. Isinama ko ang dalawa kong anak, si Mateo ang panganay kong 8 anyos at si Lucas ang bunso kong 2 taon pa lang. Para sa akin na sanay sa gulo ng Maynila, ang pagbabalik sa lumang bahay na iyon ay parang pagpasok sa ibang mundo. Isang mundong matagal ko nang kinalimutan. Ang bahay ni Lola ay luma, gawa sa kahoy na halos kinakain na ng anay at amoy lupa at mga lumang alaala. Habang nagliligpit ako ng mga gamit niya sa isang lumang baol na puno ng mga damit na amoy kampor, nakita ni Mateo ang isang bagay. Isang plautang gawa sa kawayan. Hindi siya ordinaryong plauta. Maitim ang kulay ng kawayan na para bang laging basa at may mga maliliit at hindi maintindihan simbolo na nakaukit dito. "Nanay, ano to?" tanong ni Mateo. Ang mga mata niya'y kumikinang sa paghanga. Kinuha niya ito at sinubukang hipain pero walang tunog na lumalabas. "Sira yata, Nay." "Bitiwan mo yan, anak, luma na yan," sabi ko pero hindi niya ako pinansin. Sa halip ay idinikit niya ang plauta sa kanyang tainga na parang may pinakikinggan siyang isang sikreto. Mula noon ay hindi na niyang binitawan ang plautang iyon. Naging laruan niya, unan niya sa pagtulog at ang tanging kaibigan niya sa malungkot na bahay na iyon. Hindi ko alam noon na ang kinuha ng anak ko ay hindi isang laruan, kundi isang habilin. Isang habilin na hindi para sa amin. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago kay Mateo. Dati, siya ang maingay at makulit kong anak. Ngayon, palagi na lang siyang tahimik sa isang sulok, kausap ang plautang kawayan. Hindi niya ito hinihipan. Sa halip, palagi itong nasa tainga niya, nakikinig. At pagkatapos, magsasalita siya ng pabulong. Mga salitang hindi ko maintindihan, na parang tunog ng mga dahong tuyo na tinatangay ng hangin. "Sinong kausap mo, anak?" tanong ko isang araw. "Siya po," sagot niya habang nakaturo sa plauta. "Kinukwentuhan niya ako, nanay." Pinabayaan ko lang. Iniisip ko baka dala lang ng pagbabago ng lugar. Baka nalulungkot siya at naghahanap ng kaibigan. Mga bata, may sariling mundo. Pero sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon ko naririnig ang tunay na katatakutan. Kahit walang hangin at sarado ang lahat ng bintana, may naririnig akong isang mahinang sipol sa loob ng bahay. Isang tunog na parang hangin na dumadaan sa isang maliit na butas. Ang tunog parang nanggagaling sa plauta, kahit na ito'y nasa tabi lang ni Mateo habang natutulog siya ng mahimbing. Isang gabi, hindi ko na natiis. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ng mga bata. Nilapitan ko si Mateo at dahan-dahan kong kinuha ang plauta mula sa kanyang yakap. Malamig ito, kakaibang lamig na parang yelo. Idinikit ko ito sa aking tainga. Wala akong naririnig kundi katahimikan.
Pero pagkatapos ng ilang segundo, may naramdaman ako. Isang mahinang panginginig at isang bulong. Isang bulong na hindi galing sa labas, kundi sa loob mismo ng kawayan. Hindi ko naintindihan ang salita, pero naintindihan ko ang pakiramdam. Gutom. Nagsimula ang lahat sa mga tingin ni Mateo. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang kapatid, si Lucas, ay nagbago. Dati, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang kuya. Ngayon, ang mga ito'y naging blanko, malamig. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa natutulog na si Lucas, hindi kumukurap, na para bang pinag-aaralan niya ang bawat paghinga nito. Para bang hindi niya ito kilala. Mateo, huwag mong titigan ng ganyan ng kapatid mo. Natatakot siya. Saway ko sa kanya minsan. Tumingin lang siya sa akin at sa isang saglit, parang hindi ko siya nakilala. "Hindi po ako, nanay," sabi niya sa boses na sobrang kalmado. "Nakikinig lang po kami." "Sinong kami?" Hindi siya sumabot. Ngumiti lang siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Doon ako nagsimulang matakot ng totoo. Naalala ko ang mga bilin ni Lola Ising. "Huwag mong pakinggan ang tawag ng hangin, Lira," sabi niya sa akin noong bata pa ako, nang minsan kong sinubukang hipan ng plautang iyon. May mga tinig na dapat manatiling walang bibig. Noon, akala ko ay isa lang itong kwentong pambata. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa akin na parang isang sumpa. Sinubukan kong kunin ang plauta kay Mateo. "Akin na yan, anak. Ibalik na natin sa baul." Pero sa unang pagkakataon, nakita ko siyang magalit. Isang galit na hindi pang bata. Humigpit ang hawak niya sa plauta at tumingin siya sa akin ng masama. "Ayaw niya," sabi niya, at ang boses niya ay bahagyang mas malalim, mas magaspang. Sa akin na daw siya. Sa takot, umatras ako. Alam kong hindi na si Mateo ang kausap ko. Ang pinaka nakakatakot na sandali ay dumating isang hapon nang ang langit ay kulay abo at nagbabadyang umulan. Pumasok ako sa sala at nakita ko silang naglalaro sa sahig, si Mateo at si Lucas, o yun ang akala ko. Nakatayo si Mateo sa likod ng kanyang kapatid na gumagapang. Ang mga kamay ni Mateo ay dahan-dahang nakapalibot sa leeg ni Lucas. Hindi niya ito sinasakal, dahan-dahan lang na parang sinusukat. Parang isang alahas na isinusukat sa leeg. Habang ginagawa niya iyon, may ibinubulong siyang isang kanta. Isang uyai o lalabay na hindi ko pa narinig kailanman. Ang himig nito ay malungkot at nakakakilabot. "Mateo, anong ginagawa mo?" sigaw ko. Agad niyang binitawan si Lucas. Humarap siya sa akin na may pinaka-inosenteng ngiti. "Naglalaro lang po kami, nanay," sabi niya, laro ng tahimik. Kung sino ang hindi humihinga, siya ang panalo. Halos masuka ako sa takot. Niyakap ko si Lucas na tumatawa lang na parang walang nangyari. Ang init ng katawan ng bunso kong anak ay kabaligtaran ng lamig na naramdaman ko mula kay Mateo.
Tinignan ko si Mateo, wala na ang ngiti niya. Ang mukha niya ay blanko na naman. Gusto niya pong malaman kung gaano kalambot, sabi ni Mateo habang nakaturo ang kanyang daliri sa leeg ni Lucas. Sabi niya, parang leeg daw ng ibon. Sa gabing iyon, pinatulog ko si Lucas sa tabi ko. Hindi ko na siya kayang iwan sa kwartong kasama si Mateo. Habang yakap ko ang aking bunso, pinakinggan ko ang katahimikan mula sa kabilang kwarto. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig ko na naman ang mahinang sipol ng hangin mula sa plauta. Isang himig na parang nagdiriwang. Kinabukasan, hindi ko na kaya. Iniwan ko ang mga bata sa isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko at pinuntahan ko si Aling Flora, ang pinakamatandang residente sa aming baryo at matalik na kaibigan ni Lola Ising. Kailangan ko ng sagot. Natagpuan ko siyang nag-aayos ng mga halamang gamot sa kanyang bakuran. Nang makita niya ang takot sa aking mga mata, agad niya akong pinaupo. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang plauta, ang mga bulong, ang mga tingin ni Mateo. Hindi siya nagulat. Bumuntong hininga lang siya na parang balitang matagal na niyang inaasahan. Ang plautang yan, simula niya. Hindi yan ordinaryong plauta, Lira. Yan ang plautang lolo ng lola mo, ang Lolo Tasio mo. Ayon sa kwento ni Aling Flora, si Lolo Tasio ay isang mahusay na musikero. Pero hindi siya sikat. Isang taon, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Halos mamatay ang lahat ng pananim. Sa kanyang desperasyon, pumunta raw si Lolo Tasio sa puso ng kakahuyan at tumugtog ng plauta. Humingi siya ng tulong sa hangin, sa mga espiritu ng kalikasan. At dininig siya. Sabi ni Aling Flora, bumanik ang ulan, namunga ang mga puno, pero may kapalit ang lahat. Ang sabi-sabi, humingi ang hangin ng isang bagay na kasing halaga ng buhay na ibinigay nito. Humingi ito ng isang hininga. Isang hininga? Pag-ulit ko. Oo, ang hininga ng kanyang panganay na anak. Tumanggi si Lolo Tasio. Sa takot, isinumpa niya ang plauta at ikinulong ang tinig ng hangin sa loob nito. Itinago niya ito sa baul at ipinagbilin na hinding-hindi na dapat galawin dahil ang hangin naghihintay lang. Naghihintay ng isang bibig na gagamitin at isang hiningang sisingilin. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Ang kwento ay parang alamat pero ang takot na nararamdaman ko ay totoo. Ang utang ng aking ninuno ay ngayon sinusubukan ng singilin mula sa aking mga anak. Ang bahay ay naging isang malaking selda ng takot. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang bawat kaluskos ay isang banta. Ang pinakamatindi ay ang lamig. Isang namumuong lamig na palaging nakasunod kay Mateo. Kapag pumasok siya sa isang silid, mararamdaman mo ang biglang pagbaba ng temperatura. Si Lucas na dati masayang gumagapang kahit saan ay hindi na ngayon pumapasok sa kwarto kung nandun si Mateo. Umiiyak siya at gumagapang pabalik. Para bang nakakakita siya ng isang bagay na hindi namin nakikita. Sinubukan kong muli na kunin ang plauta. Isang gabi habang natutulog si Mateo, dahan-dahan kong kinuha ito mula sa kanyang tabi. Sa sandaling nahawakan ko ito, nagising siya. Hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa akin. At sa dilim, nakita kong kumislap ang kanyang mga mata. "Huwag po, nanay," sabi niya sa boses na hindi kanya.
Isang boses na malamig at sumisipol. Magagalit siya. Binitawan ko ang plauta na parang napaso. Tumakbo ako palabas ng kwarto, humihingal. Narinig ko ang mahinang pagtawa mula sa loob. Nagsimula ako maglagay ng asin sa mga pintuhan at bintana. Nagsunog ako ng mga dahon ng kamanyang tulad ng ginagawa ni Lola. Pero walang epekto. Ang lamig ay nandun pa rin. Isang gabi, nagising ako dahil sa sobrang lamig. Nakabukas ang bintana ng aming kwarto. At sa tabi ng kama kung saan natutulog si Lucas, nakatayo si Mateo. Nakatitig lang siya sa kanyang kapatid habang ang malamig bahangin ng gabi ay pumapasok sa silid. Ang plauta ay nasa kanyang kamay. Nilalamig si Lucas, Nay. Sabi niya nang hindi lumingon sa akin. Gusto niya siyang painitan. Pero ang hiningang lumalabas sa bibig ni Mateo ay parang usok sa sobrang lamig. Ang oyahi. Iyon ang hinding-hindi ko makakalimutan. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang himig. Isang pamilyar na himig. Ang kantang kinakanta ni Mateo nung naglalaro sila ni Lucas. Pero ngayon, hindi ito bulong. Isa itong malinaw na sipol. Isang uyayi na isinisipol ng dahan-dahan na nanggagaling sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat hakbang ko papunta sa kanilang pinto ay parang 1 kilometro ang layo. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang ilaw mula sa buwan ay pumapasok sa bintana na nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa silid. Nakatayo si Mateo sa tabi ng kuna ni Lucas. Nakatalikod siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Pero ang himig ng uyayi ay nagmumula sa kanya, na parang ang hangin mismo sa paligid niya ang sumisipol. Si Lucas ay nakahiga sa kuna. Sobrang tahimik, sobrang payapa. Hindi man lang gumagalaw. Sa una, inakala kong mahimbing lang siyang natutulog. Pero may mali. Kahit sa dilim, nakita kong bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata. At ang kanyang dibdib, hindi ito gumagalaw. Ang uyayi ay biglang huminto. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang mukha niya ay walang emosyon. Tumingin siya ng diretso sa pinto na para bang alam niyang nandun ako at nanonood. Itinaas niya ang plautang kawayan sa kanyang labi at sa katahimikan ng gabi, isang salita lang ang kanyang sinabi sa isang boses na kasing lamig ng hangin. Tapos na. Isang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa uyayi. Ang katahimikang iyon ang gumising sa akin mula sa pagkatulala. Tumakbo ako, tinulak ko ang pinto. Lucas! Sigaw po. Hindi lumingon si Mateo. Naglakad lang siya papunta sa isang sulok at umupo. Yakap-yakap ang plauta na para bang tapos na ang kanyang trabaho. Lumapit ako sa kuna. Nanginginig ang buong katawan ko. Lucas, anak! Hinawakan ko ang aking bunso. Malamig siya. Sobrang lamig. Ang kanyang mga maliliit na labi ay may bahagyang kulay asul. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Itinaas ko siya, niyakap, niyugyog.
Lucas, gumising ka! Anak, gumising ka! Pero wala na. Wala nang hininga. Wala nang buhay. Ang aking munting anghel ay wala na. Sa gitna ng aking pag-iyak at paghihinagpis, lumingon ako kay Mateo. Nakaupo pa rin siya sa sulok. Pinapanood ako. Walang luha, walang takot, walang pagsisisi. Taning isang kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ako umiiyak. Tahimik na siya, nanay. Ulit niya sa isang boses na sobrang payapa. Hindi na siya iiyak. Ayaw niya ng maingay. Hinawakan niya ang plauta at idinikit sa kanyang labi. At isang mahinang masayang himig ang kanyang sinumulang isipol. Ang tunog na iyon sa gitna ng aking pighati, ang pinakamanakakatakot na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi iyon ang tunog ng isang batang tumutugtog. Iyon ang tunog ng isang gutom na kaluluwang sa wakas ay nabusog. Ang mga sumunod na linggo ay isang malaking blanko. Pulis, imbestigasyon, mga tanong, may sakit ba si Lucas? Paano ninyo siya natagpuan? May nakita ba kayong kakaiba? Ano ang sasabihin ko? Na ang pumatay sa anak ko ay isang himig, isang hangin, isang plautang isinumpa ng aking ninuno? Sasabihin nilang nabaliw na ako sa pagluluksa. Ang opisyal na resulta, SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, o di kaya'y Accidental Asphyxiation. Walang marka ng sakal, walang ebidensya ng kahit anong karahasan. Isang trahedya, sabi nila, isang bagay na nangyayari. Si Mateo ay kinausap ng mga child psychologist. Ang sabi nila, siya ay nasa state of shock. Hindi niya raw maintindihan ang konsepto ng kamatayan. Normal daw sa isang bata. Pero alam ko ang nakita ko. Alam ko ang narinig ko. Ibinenta ko ang bahay. Hindi ko na kayang tumira sa lugar na iyon. Ang bawat sulok ay may alaala ni Lucas. At ang bawat hihip ng hangin ay may dalang takot. Si Mateo ay ipinadala ko muna sa kapatid ko sa Maynila. Hindi ko siya kayang tignan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Dahil sa tuwing tinitignan ko siya, hindi ko alam kung sino ang nakikita ko. Ang anak ko ba? O ang bagay na naninirahan sa loob niya? Ang pinakamabigat na pasanin ay ang kasalanan. Kasalanan ko ba? Dapat ko bang itinapon ang plauta? Dapat ba akong naniniwala agad sa mga pamaihin? O kasalanan ba ito ng isang ninuno na gumawa ng isang kasunduan sa dilim at kami ang naiwanang nagbabayad ng utang? Ang mga tanong na ito ang bumubulabog sa akin gabi-gabi. Mas malakas pa kaysa sa mga bulong na dati kong naririnig. 5 taon na ang nakalipas. Nakatira na ako ngayon sa isang maliit na apartment sa siyudad. Si Mateo ay kasama ko na ulit. Isa na siyang binatang tahimik at medyo malayo ang loob. Ayon sa mga doktor, ang trauma ng pagkabata ang dahilan. Wala siyang maalala sa gabing iyon. Para sa kanya, ang kapatid niya ay simpleng natulog at hindi na nagising. Mas mabuti na siguro iyon. Ang plautang kawayan, itinago ko ito. Isinilid ko sa isang kahon na gawa sa metal. Pinuno ko ng asin at ibinaon ko sa ilalim ng aking aparador. Sinarado, nakakandado. Minsan, kapag malakas ang hangin sa labas o kapag may naririnig akong isang sipol sa malayo, humihinto ako sa aking ginagawa. Nakikinig ako. Tinitiyak kong ang tunog ay galing sa labas.
Tinitiyak kong hindi ito galing sa loob ng kahon. Tinitiyak kong hindi ito galing kay Mateo. Hindi ko alam kung ligtas na ba kami. Hindi ko alam kung ang katahimikan ni Mateo ay tunay na katahimikan o isang paghihintay lang. Ang hangin ba ay tuluyan ng umalis o natutulog lang sa loob ng kawayan, nag-aabang ng susunod na pagkakataon? O baka naman ay nanalo na ito. Baka ang hiningang kinuha nito mula kay Lucas ay sapat na. At ang kapalit ay ang permanenteng paninirahan nito sa loob ng aking panganay. Ito ang buhay ko ngayon. Isang buhay na may kasamang palaging tanong. Isang buhay na nagpapatunay na ang pinakamatinding katatakutan ay hindi ang mga halimaw na nakikita natin. Ito ay ang mga lihim na itinatago natin. Ang mga utang na minana natin at ang katahimikang pumapalit kapag wala nang hiningang natitira. Ang oyay ay tapos na, pero ang himig nito ay mananatili sa akin magpakailanman.